Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits
exclusive interviews, kilig, Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 8 sa buwan ng Abril, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. US President Donald Trump pumayag na sa 2 linggong tigil putukan. Halaga ng krudo sa world market bumaba. Dami ng mga walang trabaho sa bansa noong Pebrero nabawasan kumpara noong Enero ayon sa Philippine Statistics Authority. Piso nakabawi, nagsara naman sa 59.43 kada dolyar ngayong araw. DMW itinanggi na pinaiiral ang deployment ban sa gitnang silangan. Halaga ng mga pangunahing bilihin hindi magtataas ngayong Abril ayon sa DTI. Mahigit 24,000 na nahuli, isa nasawi sa unang 2 araw ng pinaigting na operasyon ng pulisya laban sa kriminalidad sa Metro Manila. Bagyo sa Taginit, LPA sa labas ng PAR naging bagyo na ayon sa Pag-asa. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pumayag na si US President Donald Trump sa 2 linggong tigil putukan sa Iran. Inanunsyo ng Pangulo ng Amerika ang desisyon 2 oras bago matapos ang deadline ng ultimatum sa Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz. Nauna nang nagbanta si Trump na pupulbusin ng Amerika ang Iran kapag hindi nasunod ang kanyang itinakdang ultimatum. Ayon sa Iran, ang negosasyon sa Amerika ay mag-uumpisa sa Biyernes sa Islamabad sa Pakistan. Ang punang ministro ng Pakistan ang umakto bilang tagapamagitan sa magkaribal na bansa para matupad ang ceasefire. Iniulat ng Iranian State TV na tinanggap ni President Trump ang mga kondisyon ng Iran para matapos ng sigalot. Nangako naman si Foreign Minister Abbas Araghchi na hihinto ang Iran sa kanilang counterattacks at paiiralin ng ligtas na paglalakbay sa Strait of Hormuz. Bumaba naman ang halaga ng krudo sa world market matapos magkasundo ang Amerika at Iran para sa 2 linggong tigil putukan. Bukod sa global crude prices, sumigla din ang stock sa iba't ibang bansa. Sa report ng Agence France Press, bumaba ng 14.0% ang presyo ng krudo sa West Texas Intermediate sa $97.12 bawat bariles. 13.2% naman ang nabawa sa halaga ng Brent North Sea crude sa $94.86 kada bariles. Inaasahang masusundan pa ang pagbaba dahil sa pagsang-ayon ng Iran na muling buksan ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Samantala, hindi agad mararamdaman ang epekto sakali mang suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa langis. Ito ang paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin. Sinisingil ang excise tax sa pagpasok umano sa bansa ng petrolyo o mismong importasyon. Ibig sabihin, bayad na niya ang buwis ng lahat ng binebentang petroleum products ngayon hanggang sa Mayo. Punto pa ni Garin, nag-imbak tayo ng petrolyo sa gitna ng global oil crisis at maaaring sa gitna o dulo pa ng Abril ang susunod na pag-aangkat.
Samantala, committed ang Kamara na makipagtulungan sa gobyerno para makahanap ng mga solusyon sa kinakaharap na krisis sa presyo at supply ng produktong petrolyo. Ito ang inihayag ni House Speaker Faustino D. III sa hearing ng DECA-TRI Committee o Legislative Energy Action Development o LEAD Council na dinadaluhan ng mga opisyal ng Department of Energy, OWA, DMW at Department of Budget and Management sa issue ng oil price crisis. Ayon kay D, layunin ng hearing ang targeted assistance para maibsan ang pasanin ng mga vulnerable sectors. Sang-ayon si D na kailangan ng pangmatagalang solusyon at reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply para hindi na paulit-ulit na tinatamaan ng krisis. Pakinggan at panuurin po natin si House Speaker Faustino D. III. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Habang patuloy tayong gumagawa ng mga reforma, mga bagong batas at polisiya, mahalaga rin bilang isang bansa ay manatili tayong matatag at handang tumulong sa isa't isa bilang Pilipino. Balansyado! 17 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na mayroon silang sapat na pondo upang tugunan ang mga problemang idinudulot ng krisis sa langis sa sektor ng agrikultura. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, ibinahayag ni DA Undersecretary for Finance Nora Oliveros na marami silang pwedeng paghugutan ng budget sa pamamagitan ng kanilang realignment. Kabilang sa mga tinukoy na pondo ang 8 billion mula sa continuing appropriations noong 2023 at 2025 at hindi nagamit na 10 billion ang DPWH para sa farm to market roads. Kasado na sa susunod na linggo ang special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tsuper na hindi nakakuha ng cash aid sa Metro Manila. Kabilang sa mga bibigyan ng mga kwalipikadong tsuper ng Transport Network Vehicle Systems o TNVS, motorcycle taxi at service delivery riders. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, magkakaroon ng 4 na payout sites sa South, North at Central NCR para hindi na mahirap ng mga benepisyaryo. Pagtitiyak ni Dumlao, sasapat ang 30 billion pesos na pondo para mabigyan ng lahat ng tsuper. Sa ngayon, wala pang eksaktong lugar at petsa, pero nakatakda itong i-anunsyo ng ahensya bago pa man ang araw ng bigayan. Pinabalaan na naman ng Department of Migrant Workers sa mga kumakalat na balitang nasa 40,000 overseas Filipino workers ang kasalukuyang stranded sa Pilipinas dahil sa umano'y deployment ban. Ayon sa DMW, walang ipinatutupad na pagbabawal sa pagpapadala ng mga manggagawa sa gitnang silangan sa kabila ng tensyon sa nasabing rehiyon. Kaugnay nito ay natasan na ng ahensya mga recruitment agencies na masusing bantayan ang kanilang mga deployed workers at magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Idiniin ng Department of Energy o DOE na babawasan ng 2 petroleum service contract na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdepende ng bansa sa imported fuels. Mas mapatatatag din umano nito ang supply ng enerhiya at makalilikha ng mga trabaho at oportunidad sa lokal na komunidad. Ayon sa DOE, lalong nagiging mahalaga ang paggamit ng sariling indigenous energy resources upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel ngayong may oil crisis sa pandaigdigan. Binanggit ng ahensya na para sa eksplorasyon at produksyon ng lokal na enerhiya ang mga bagong kontrata. Kabilang sa mga proyekto ang Alegria Oil and Gas Field sa Cebu at pag-explore ng natural hydrogen sa Leyte. Inaasahan umano na magdadagdag ang mga ito sa lokal na supply ng enerhiya at magbubukas ng bagong oportunidad sa sektor. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, umabot naman sa 24,000 ang nahuli ng pulisya sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government.
Pinakamarami ang nahuli dahil sa pag-inom at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Samantala sa report naman ng NCRPO, isang lalaki ang napaulat na nasawi matapos atakin sa puso ng magtangka itong tumakas sa mga operatibo ng Taguig. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, naaktuhan ang suspect na bumibili ng illegal na droga mula sa 5 pang mga sangkot. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino nga walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala sa 5.1% ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero ng taong ito, katumbas ng 2.66 milyon na mga Pinoy na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 5.8% na unemployment rate o 2.96 million na mga jobless Filipino noong January 2026. Sa kabila nito, mas marami pa rin ito kung ikukumpara sa datos noong taong 2025. Sabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, posible pang dumami ang mga Pilipinong walang trabaho sa mga susunod na buwan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, nabawasan rin ang underemployment rate ng bansa o ang bilang ng mga Pilipinong may mga trabaho, ngunit humihiling pa ng karagdagang oras sa trabaho o naghahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Naitala ito sa 11.8% na mas mababa sa 13.2% underemployment rate noong Enero. Samantala, ilang karinderya naman sa Pasay City ang nagbawas na ng takal ng kanilang tindang ulam dahil sa napakamahal na presyo na ng LPG. Ayon sa mga nakapanayam ng DZRH, wala daw silang ibang magawa kundi bawasan ang dami ng gulay na inihahain sa kanilang customer dahil wala na silang kikitain at wala nang bibili kung magtataas sila ng presyo. Pero kung magmamahal pa ang LPG, itataas na nila ang presyo ng gulay sa 45 pesos mula sa dating 35 habang 85 na ang ulam mula sa dating 70. Gihit ng mga karinderya owner, lugo na sila sa bagsipa ng LPG na 1,630 na mula sa dating 780 pesos lamang. Laki ng itinaas, partner. So, tipid-tipid muna kahit sa gulay, partner. Samantala, sanay naman tayo sa asin na tubig. Wala tayong problema riyan. Huwag naman ganun, partner. Hindi naman yan healthy ang ating kidneys, ha? Ikaw, ha? Samantala, partner, nakabawi ngayong araw ang halaga ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito ay matapos magsara ang palitan sa 59.43 pesos mula sa 60.33 pesos kahapon, Abril 7. Nagbukas ang trading sa 59.661 pesos, lumakas sa 59.7 pesos hanggang sa 59.291 pesos bago nagsara sa 59.43 pesos bawat dolyar. Noong Lunes ay naitala ang 60.05 pesos ang palitan laban sa dolyar. Samantala, kasado namang ipamigay sa mga fire volunteer ang humigit kumulang 10,000 litro ng diesel na inimbak sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Ito naman ang kinumpirma ni Attorney Manuel Ventura, abogado ng may-ari ng lupa. Agad namang nanghingi ng paumanhin si Ventura sa mga residente at sinabing hindi umano alam ng kanyang kliyente na diesel pala ang iniimbak sa kanilang lugar. Pasado alas 10 nitong umaga ng tuluyan na ang tanggalin ng Bureau of Fire Protection ng tangke ng tunet niladang krudo. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan at ng barangay na hindi na maulit ang ganitong insidente. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na mananatili ang kasulukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng Abril. Sabi ni DTI Secretary Cristina Roque na pumayag sa kanilang pagpupulong ang mga manufacturer na huwag munang magbago ng presyo ng mga produkto sa kabila ng epekto ng pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga produktong sakop ng kasunduan, ang sardinas, corned beef, meatloaf, tinapay gaya ng Pinoy pandesal at ilang sabong panlaba, pati na ang iba pang basic commodities. Pinayuhan din ng DTI ang publiko na gamitin bilang gabay sa pamimili ang listahan ng 205 basic necessities and prime commodities na hindi mo na magtataas ng presyo. Samantala, hanggang ngayong araw na lamang ng Miyerkules, 8 ng Abril, ang libreng sakay program ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa anunsyo ni Mayor Isko Moreno Dimogoso, wala mo ng extension sa programa dahil
magkakaroon pa ng pagsusuri sa naging implementasyon nitong nakalipas sa mga araw. Ito ay para matiyak na magiging mas episyente ang pagpapatubad at mas marami pang makinabang sa natulang programa. Bago gunita ang inilunsad ng Manila LGU ang 5 araw na libreng sakay noong Marso 30, 31, Abril 6 at 7 at ngayon nga ang huling araw Abril 8 bilang agarang tugon sa pagtaas ng produktong petrolyo. Hinikayat ng pambansang pulisyang publiko na itawag sa hotline 911 ang mga pang-aabusong makikita o mararanasan sa kasagsagan ng implementasyon ng Safer Cities Initiative. Kasunod dito ng pagpapahayag ng agam-agam ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK na anti-poor at baka magamit sa harassment ang pinaigting na anti-criminality operations. Ay kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nirirespeto ng hanay ang pagpuna ng taong bayan. Pero paalala ni Tuanyo, hindi na bago ang inisyatiba na layon lang umanong ipatupad ng mahigpit ang mga ordinansa kontra pag-inom sa kalye, pagtambay ng walang suot na pang-itaas, videoke lampas alas 10 ng gabi at curfew sa minors depende sa LGU. Pakinggan at panoorin po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Doon din po sa halay ng ating mga local education. Malaya po ang ating mga kababayan ng report sa 911 sa kasakali ng pagod. Kung may bago man sa Safer Cities Initiative, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ito'y pagdating lang sa mas tutok na presensya ng mga barangay. Narito naman po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Sa ngayon po, mas inuubligan natin ang barangay na sumama sa atin. Kung dati po kasi more on police lamang po yung umiikot para sa mga local ordinances. Ngayon po, sila po ay obligado na sumama dahil yan po ay utos ng SILG at sila po ay kasama po at under po sila ng DILG. Balansyado! Samantala, pinahihintulutan na ng Commission on Higher Education ang mga kolehiyo at universidad na mag-shift online ang kanilang klase sa gitna ng krisis dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Chairperson Shirley Agrupis, bahagi yun ng academic sustainability na nakabatay sa flexible learning methods. Pero iginit ni Agrupis, dapat handa mga eskwelahan sa 100% full online class. Kabilang ang sapat na information technology, infrastructure at ang handa ng mga guro at hindi masakripisyong pagtuturo sa mga estudyante. Isang restaurant naman sa Barangay Santo Niño sa Marikina City ang namamahagi ng pagkain para sa mga PUV driver at mga delivery rider na apektado ng krisis sa langis. Ayon kay Chef Jason Maulit, may-ari ng Trinings Kitchen Stories. Paraan nila ito ng pagbabalik sa mga mamamayan ng mga biyayang kanilang natanggap. Kwento nito sa DZRH, nag-umpisa ito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong minsay kinailangan nilang humingi ng tulong sa publiko. Pakinggan at panuurin po natin si Chef Jason Maulit. Simula po siya as gratitude campaign for frontliners nung na-hospital si Mama Trining, tapos kinailangan po naming humingi ng tulong. Nag-fundraise po kami at nabigyan po tayo ng generosity ng ating mga kababayan. So nung namatay po siya, natakot po ako na yung family recipes hindi na namin magawa dahil hindi siya nakasulat. So nagtayo po ako ng restaurant na yung family dishes po at saka yung mga niluluto ni Mama Trining po yung ginagawa namin. Tapos kapag panahon po ng bagyo at saka panahon ng krisis, nagiging soup kitchen po kami para makatulong ng kaunti sa mga kababayan. Bagamat nangangamba pa rin umano sila para sa kanilang negosyo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sinabi ni Maulit na hanggat kaya nila ay magpapatuloy sila sa pagtulong sa mga kababayan. Narito po muli si Chef Jason Maulit. Ang kwento po ng mga super natin kapag nakakausap namin, minsan mamimili na sila between pagkain o gasolina. Kami po sa trainings naman, kahit naghihirap na rin po tayo, hindi pa tayo umaabot sa punto na mamimili ka kung kakain ka ngayon o magpapagas na lang para magtrabaho. And tingin po namin kung dumating na sa punto na yun na yung choice ng super, yun na yung choice ng rider, kailangan nang may tumulong. Kailangan nang may magbigay po ng kahit kaunting assurance sa kanila na hindi sila nag-iisa sa krisis na to.
Sabi ni Maulit na mamahagi sila sa mga rider ng pagkain sa kanilang restaurant tuwing alas 4 ng hapon hanggang sa maubos ang kanilang supply. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isang ganap ng bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng tropical depression sa layong 310 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 55 km per hour. Malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 km per hour. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung lalapit at papasok ito sa bansa. Pero may posibilidad umano itong lumakas pa hanggang sa super typhoon category. Oras na pumasok ito sa loob ng PAR, tatawagin itong Bagyong Kaloy. Huwag na sanang guluhin pa ang isipan ni Pangulong Bongbong Marcos lalo't napakaraming ginagawa nito sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ito ang mensahe ng palasyo sa mga detractors na patuloy na nagkakalat ng disinformation. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa pagtatrabaho at patuloy na iniisip ang mga Pilipino sa gitnang silangan, food security at iba pang mga usapin. Iginiit ni Castro na walang mapapala sa mga paninira sa presidente at talong hindi nakatutulong sa ekonomiya ang ganitong gawain. Mas maigi umunong hayaan na lang magtrabaho si Pangulong Marcos. Panawagan naman ni Castro sa publiko, huwag maniwala sa mga gawa-gawang kwento. At 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues.
Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then, but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot, and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Medyo partner na nag-aalala ako ron at labis akong nasaktan doon sa narinig kong balita kanina. Yung ineri natin na minsan namimili na lamang ang driver kung igagasolina ang pera o ipangkakain. Yung kay Chef Maulit. Partner, ano ito? Nakakabagbag damdamin ito. Alam ko yan ang sitwasyon ng kahirapan ngayon, pero ipagkaganyan mo na ang naririnig mo, partner, may problema na. Malaki na ang problema ng bansa natin. Oo. Kaya itong ginawa ng isang restaurant o kainan sa sa Marikina, bilang tulong ito kasi kwento ni chef sa DZRH, nakaranas din sila ng kahirapan noong pandemya. Ngayon binabalik lang naman nila yung tulong. Pero syempre hindi naman po ito solusyon sa mas malakihan at mas malawakang problema. Pansamantalang kaginhawaan lang ito na maibibigay sa mga drivers, although very well appreciated ito, 'di ba? Lalo na sa mga talagang gipit na at nangangailangan. Later na muna yan, Ate Josa, yung bagyo sa Taginit. Tawagan muna natin yung tawagan mo muna yung mga nauna na yan. Kasi ang sabi ng mga magtitinda, hindi lang ho sa Baclaran nangyayari. Maski yung nagtitinda ng ulam din sa amin, talagang napuwersa na rin siyang magtaas ng presyo. Yung tortang talong na dating 35, 45 na ngayon 10 piso din yun. Yung isang tinolang manok na dating 90, 110 na. So, kasi mahal na ang karne ng manok, mahal ang gulay, at mahal ang gatong, mahal ang LPG. LPG, yes. So 630 na pala. Yung iba, ginagawan pa nila ng paraan kung kakayanin pa, magbabawas ng takal, di ba? Pero yung iba siguro hindi na talaga kakayanin, mataas na rin ang bilihin, kailangan na ring mag-adjust ang presyo. Ang kawawa dyan, partner, kung yung budget mo, di ba, hanggang ganitong halaga lang, ito na tayo, yung desisyon na hindi ka na muna kakain, di ba? Ganun muna. So, sa halip na 3 beses sa isang araw, babawasan mo siguro ng isa, di ba? Alam mo, yung kaninang namimigay ng pagkain, marami silang ganyan ngayon meron na namang mga pantry, food pantry. Community pantry. Para sa mga, kuha lang kayo kung kakailanganin, di ba? Ang pinagtataka ko lamang, baka partner, maski ikaw ay natuturere na, pero ito lagi ko namang itong sipayo ng aking puso at laging alburutan ng damdamin ko yung mga politiko na pagkakadami-dami ng pera na hindi na malaman kung saan isasalaksak na lalamunan ng kanilang pong salapi at sa dami ng kanilang ari-arian, pero sa bangko, sa sakyan, kung ano-ano pa. Wala man lang tayo naririnig ng mga ganyan na nag-community pantry. Wala man lang tayo naririnig ng ganyan na nagpakain sila sa ganitong terminal. Ano ba kayo? Aanhin ba ninyo yung inyong mga sandamakmak na pera niya? Kailan nyo pa yan gagamitin? Kailan nyo pa tutulungan ang taong bayan? Pag malapit na ang eleksyon? Pag 2028 na? Ngayon, ang daming naghihirap. Isipin niyo yung ganong sitwasyon ng mga driver, partner, na kinakailangan nilang magdesisyon, ano ba, gagasolina ba ako o kakain? Kasi pag kumain ako, hindi ako makakagasolina, hindi na ako makakapamasada, patay sa gutom ang aking pamilya. Habang kayong mga politikong pagkadami-dami ninyong pera, na hindi naman lahat, pero ang iba sa inyo, ay galing sa hindi maayos na pamamaraan ang perang pumasok sa inyo mga kaban, galing sa pangungurakot, hindi man lang kayo tumulong sa mga ganito. Di ba, kailan pa kayo? Dahil ba malayo pa ang eleksyon, baka hindi kayo maalala? 2027 pa ngayon, pagkatapos pag 2028 na, saka kayo sisikal ng ganyan. Maawa kayo sa tao. Sana'y panahon na ito para kayong mga tinamaan ng kulog na, lalo na yung mga kumita ng mali-malita sa flood control fund. Ako, talaga naman. Ewan ko, kung saang sulok ng langit kayo pupulutin kung kayo'y ganyan ang inyong po mga ginagawa sa sambayan ng Pilipino. Pagkatapos, ito pa,
mahirap na ang buhay, may krisis sa langis, may giyera sa Middle East, may bagyo pa'y Katagarawan. Charmaine Barila ng Pag-asa. Charmaine, ano bang nangyayari sa mundo? Ba't ano to? Sumasabay pa. Kalagatian ng summer ay may bagyo. Totoo ba ito, Charmaine? Hi, Miss Charmaine. Yes po, sir. No? Totoo po ito. At nag-iisang ganap po itong nabagyo kaninang hapon. Tuloy po itong namataan sa layong 3,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, kumikilos ito pa west-northwestward palapit sa ating bansa sa bilis na 15 kilometers per hour. At ina-expect po natin na maaari itong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by next week, probably by Tuesday or Wednesday. Miss Charmaine, kung ito ay nasa PAR, ano ba ang ipapangalan sa kanya? Yes po, no. So, pagpasok po nito ng PAR, ay papangalanan po natin itong si Kaloy. Si Kaloy. At ibig sabihin, letter C, pangatlo. Tama po ba? Yes po, tama for 2026. Ano bang inaasahan natin dito? O masyado pa siyang malayo? Pero ano ba ang nakikita nyo sa inyong mga satellite images dyan, Miss Charmaine? Magiging malakas po ba ito? Marami ba itong dalang tubig ulan? Ano po ba ang magiging karakter ng isang bagyo sa tag-init, Miss Charmaine? Yes po, no. So, sa ngayon, base sa nakikita po nating track, ay posible po itong mag-recurve. So, ganito naman po talaga yung usual track kapag mga bagyo ng Abril. Nagre-recurve po yan, pataas. So, yun po yung scenario na posible na makita natin. So, kung magtutuloy-tuloy po yung ganyang track niya, ay wala yung maging epekto sa alinmang parte ng ating bansa. Ngunit, since malayo pa nga po ito, tama kayo, ay marami pa pong maaaring mangyari dito sa track niya. At pinapakita nga po na yung intensity o yung lakas nito ay maaaring umabot ng typhoon category at hindi rin po natin inaalis yung posibilidad na umabot pa up until super typhoon. Dito sa ating kahit sa inyo sa Pag-asa, pag tinignan mo yung trajectory, by Friday, pataas ano? Yes Charmaine? po, tama po kayo. So kung maaga po siyang mas tataas, mas ibig sabihin po nun, mas hindi siya tatama sa kalupaan po natin. Tapos mukhang pag ganito, mukhang baka naman talagang sa dagat na rin ito malusaw, Charmaine, ano? Yes po, hopefully po, ganun po, no? Sige. Okay. Charmaine, salamat Thank you. Thank you, Miss Charmaine. Alright, ayan. Okay, sige. Maigi naman, Kasi usapang dagat din tayo. May lumalabas na balita, partner, na marami ng mga mangingisda hindi na hindi na makapaglaot sapagkat gamit kasi nila diesel o gasolina sa kanilang mga bangkang di motor. Si Ginoong Nazario Briguera, ang BFAR spokesperson, nasa linya natin. Pwede ba nating tawagin na lamang si spokes na Sir Nash? Sir Nash! Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, spokes. Yes, magandang hapon, sir, ma'am, at sa lahat po sa inyong programa. Si Henry ho ito, si Henry Uri at si Karen Oyong. Yes, sir. Opo. Yes, Sir Henry and Ma'am Karen. Teka, Sir Nash, totoo bang marami ng mga mangingisda kasi sabi ng Sinag, yung grupong Sinag, ay meron doon marami ng mga mangingisda mula sa Luzon ang hindi na makapalaot dahil sa oil crisis. Totoo ba ito? Anong report sa inyo? Ito pong ganitong balita, unang-una, ikinalulungkot po natin kung talagang may ganoong sitwasyon. But sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, wala po tayong formal na parang datos na nagsasabi na ganito po sa ngayon ang sitwasyon. Wala po kaming kinonduct na parang formal survey regarding this present situation na di umano'y tumigil na sa pangingisda ang halos kalahati ng bilang ng ating mga mangingisda. Maaaring ito'y anecdotal report po ito ng isang grupo, pero ang sinasabi natin, hindi naman po malayo na meron po tayong mga mangingisda na dahil nga sa tumaas na operational cost ng kanilang pangingisda, marahil ang iba talaga sa kanila ay pinili lamang na parang suspindihin muna ang kanilang pangingisda.
Magkagayon pa man po, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay patuloy na nagsasagawa ng inisyatiba para po makapagbigay tayo ng suporta sa mga apektadong mangingisda nito nga pong nangyaring patuloy na pagpaimbulog ng presyo ng ating petrolyo dulot ng sigalot na nangyayari po ngayon sa gitnang silangan. At sa kasalukuyan po, in fact, yung ating pong fuel assistance program, bago pa man po nangyari itong itong crisis na to, ay talaga may existing program na po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ibinibigay natin sa ating mga mangingisda. Yun po yung 3,000 pesos na one-time fuel assistance na ibinibigay po natin. No? So nung mangyari po itong crisis, po ulit tayo, nagpalabas ulit yung 50 million pesos na additional na pondo para po sa ating mga mangingisda. Pero ang makikinabang po nito ay yung mga nasa 5th class municipalities. At ang target natin this April, mga nasa additional 15,000 pa. In additional doon sa 10,000 and plus kasi as we speak, yung tuloy-tuloy yung ginagawa nating Pero spokes yes po. Let's go back to the question. May monitor ba kayo? May monitoring team ba kayo na aalam kung ilang mangingisda na nga ang apektado nitong crisis na ito? Well, so ngayon po wala po tayong formal feedback na natatanggap po sa baba. Pero ang aming po mga provincial fishery offices ay patuloy po doon sa ginagawa nating validation patungkol nga po rito sa pamimigay ng fuel assistance. Kasi po may mga targeted may mga targeted beneficiaries nitong fuel assistance. Pero as to this ladies development, maybe we can confirm with our ground personnel kung meron ng ganito nangyayari sitwasyon. At tumutugod po tayo sa ganitong mga pagkakataon dahil lalo na po ngayon, ibalita ko lamang naaprobahan na rin po yung paggamit ng parang special presidential assistance for farmers and fisherfolk na gawa pong naisulong ng Department of Agriculture. Additional 10 billion pesos po ito para po sa ating mga farmers and fisherfolk. At sa mga mangingisda po, mga nasa 399,000 ang additional na mga beneficiaries na makikinabang Sir Henry, Ma'am Karen. Okay. Pero spokes, yung nabanggit nyo na pondo, ano po ba ang magiging timeline? Paano po ba ang pamimigay nito? At sino ang magiging target? Kasi sabi nyo po earlier na tuloy-tuloy naman po ang inyong pagbibigay ng financial assistance sa ating mga mangingisda. Kahit bago pa po pumutok itong krisis sa produktong petrolyo. Pero ito pong pag-release po, itong approval ng pag-release ng pondo, paano ito? Sino po ba ang magiging target? Of course, hopefully, madadagdagan pa po. Aside from dun sa mga sinabi nyo po, ng mga targeted from the fifth class municipalities po. So, mas dadami. Tama po ba? Yes, mas dadami po, Ma'am Karen. Actually, sa 50 million, we're just waiting for the yung supplemental agreement with the Development Bank of the Philippines. And po lalabas na po ito na para madagdagan po yung pinamimigay natin sa kasulukuyan na pinamimigay gamit po yung pondo ng mga nakaraang taon dahil sabi nga po natin, bago pa man mangyari ang crisis, meron po talagang existing program ang BFAR. Ngayon, doon po sa additional 399,000, what the information we have gathered is the Department of Agriculture is now putting in place the mechanism for this additional release of budget po sa ating mga magsasaka at mangingisda. And sabi ko nga, magkakaroon ng additional 399,000 na fuel assistance doon sa ating mga mangingisda na ang priority ay yung mga nasa 5th class municipality. Sa buong bansa, ilang lahat ng mangingisda meron tayo? Nasa po tayo? Nasa 2.5 million fisherfolk, no? Pero po sa iba't ibang mula yan sa iba't ibang subsectors. Ito po, like for example, itong target natin sa fuel assistance, ang target lang natin dito ay yung municipal fisherfolk po, no? Yung mga small scale fisherfolk na may registered fishing boats. But again, yun nga, we're really doing our best na magkaroon ng additional resources. Ganun po karami ang ating mga mangingisda
At syempre ang sitwasyon, lahat po tinamaan ng krisis na ito. At kahit sabihin po natin na ang priority natin ay fifth class municipalities, but I think all the other classes of municipalities ay apektado rin. Kaya nga po patuloy ang pagsumikap. Kumusta ang presyohan kumusta ang supply? Wala naman tayong shortage, wala tayong oversupply. Anong sitwasyon ngayon ng seafoods? Sa ngayon, Sir Henry, stable ang supply. Wala naman po tayong nakuhang mga datos na nagkakaroon ng pagtaas ng presyo sa ating mga pamilihan. Well, peak season po ngayon at kung siguro po nakarating sa inyo, kasi nabanggit niyo po yung oversupply, in fact, nagpalabas po tayo ng pahayag tungkol po doon sa nangyaring oversupply dyan po sa may bahagi ng Bulan, Sorsogon. Yung oversupply po ng Tamban, na nagkaroon ng oversupply. Dahil nga po dumaan yung mahal na araw, syempre pansamantala nagsara yung mga processing plants. Nagkaroon naman po tayo ng abiso sa ating mga commercial fishers na kung pwede magsuspindi muna nung pangingisda dahil talagang oversupply yung absorptive capacity ng merkado ay limitado talaga dahil sobra-sobra. Pero alam mo yung tinutugunan naman po natin ito, Sir Henry. Alam mo, spokes partner, yung Tamban mas malasa iyan sa Galunggong Ang problema lang napakatinik pero masarap yung Tamban. Mas mura pa ng kaunti yan sa Galunggong pero yung Tamban, spokes, pag inihaw mo yun, nagmamanti-mantika yun Napakasarap ng Tamban. True. Tama po yan, Sir Henry, lalo kung talagang kahango lamang sa riwang. Yes. Kanya lang syempre, yung iba kasi talagang Galunggong country tayo nakakagis na natin yan pero napakasarap ang Tamban. Doon sa mga hindi kumakain ng Tamban, try nyo. Matinik nga lang yan pero talagang masarap yan. Matinik lang yan, parang si Spokes. Spokes, salamat Thank you for joining. Maraming salamat, Sir Henry, Ma'am Karen, sa pagkakataon na patuloy na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Okay, so yun, yung sinag, yung as far as the BIFAR is concerned, mukhang meron namang hindi mo iiwasan pero the good news is they have assistance. Sabi siguro ng mga jeepney driver, ano kaya't gawin na lang nating sasakyang pandagat yung ating mga... Mag-change career na lang ako, sabi nila. Maging mangingisda na lang ako. Pero, syempre, partner, bago pa man itong krisis din sa petrolyo, marami na tayong naririnig din ng mga hinaing ng ating mga mangingisda. So, naririnig natin, ako, ang naalala ko, galing kay Governor Helen Tan, mismo yung kanilang provincial government, meron silang sariling project, mga programa para sa mga mangingisda. Kailangan kasi nila ng equipment ng mismong bangka paminsan, di ba? Sa kanilang sinushoulder na rin. Oo, so malaking tulong itong assistance na sinasabi ni Spokes Nazario Briguera ng BIFAR at lalong-lalo na ngayon dahil merong nga pong krisis. So far, medyo okay pa naman, sabi niya. May assurance sa kanya na yung supply, yung presyuhan ng mga isda ay stable pa. Pero hopefully, for the next few days ay hindi po magbago yan. Sana oil, sabi ng mga nakikinig sa atin sapagkat kahit daw yung mga salaried worker ngayon, partner, kagaya natin, ay talagang umaaray na rin. Nga naman, sapagkat kung ang iyong arawang sahod ay 680, 700, tapos ang iyong kain ay umaabot na sa maghapon ng mahigit 100 piso, may pamasahe ka pa, ay talagang napakalaki na rin ho ng kwan ngayon. Napakalaki na rin po ngayon ng problema ng mga ordinaryong manggagawa. Palagay ko hindi magtatagal pagka isang araw may sisigaw na naman ng salary increase at tayo kaisa riyan. Dapat dagdagan ng sweldo na. Hindi na ho biro ito. Ano po, wala na tayong magagawa kundi humingi ng dagdag na sahod. At sana'y pagbigyan ito ng mga may-ari at mga namamahala ng kumpanya. Ha? Oy nga pala, bakit ba yung mga party list na panahon ng eleksyon, partner,
kagaganda ng mga sinasabi. Para dun sa mga marginalized at Habang mga... nangangampanya. Pero ngayon parang wala ka man lang nakikita uli naglulutang ng mga... Ano ba yung mga party list ng nirepresenta dapat yung mga apektadong Diba? sektor ngayon? O pinaka-apektadong sektor? lahat naman sila, mga drivers, ano pa? Jeepney drivers, sino pa? Lahat naman sila, kalusugan, kabuhayan, at trabaho. Lagi naman ganyan ang battle cry ng mga yung pag-eleksyon. Pero nasa saan kayo ngayon? Karamihan din naman sa mga party list, ang mga may-ari at ang mga nagpapatakbo, mayayamang personahe. Pero nasaan ba? Ba't di kayo... Kung may mga politiko, magko-community pantry ng hili-hilera, partner. Kahit kada araw, ibang tao, ibang sektor, ibang palagay ko, hindi magugutom yung mga jeepney driver. At hindi sila mamimili ng uunahin gasolina ba o pagkain. Sana'y patamain na kami ni partner sa loto at nang kami makapamigay. Bibigyan namin kayo ng maraming pagkain. Balansyado! 6:06 ng gabi. Si Henry Uri Pure. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Balansyado! This time check is... Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess, Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go-ghost na. Go-ghost ko to. Yung isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH. Alright, sige, tingnan natin. Balansyado! Tama muna tayo sa mga report. Tiniyak daw ng Pangulong Marcos na walang problema siya sa kanyang kalusugan. Let Narciso RH14, let. Tiniyak mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan. Sa pagkipag-usap ni Palace Press Officer Claire Castro sa Pangulo, nagpasalamat si PBBM sa mga nag-aalala sa kanya. Huwag daw seryosohin ang mga lumalabas sa social media dahil walang problema sa kanyang kalusugan. Sabi ng Pangulo, bumalik na siya sa dating routine at wala din restriction sa kanyang pagkain. Inaalala nga daw niya na baka bumalik ang taba niya na ayaw niya naman sanang mangyari. Halga natin si Pangulong Marcos. Kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last
magti 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa, doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So yung diet nyo, sir, wala na. okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Naganap ang pag-uusap na iyan ng Pangulo at ni Jose Castro pagkatapos ng meeting nito sa PSAP sa Malacanang nitong hapon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, Senator Bato de la Rosa, number 1 absentee senator sa 20th Congress. RH28 Raymond Adpas, ibalita mo yan, Raymond. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ang nanguna sa listahan ng mga absentee senator sa unang regular session ng 20th Congress. Siya ay absent ng 31 araw mula sa 58 session days mula July 28, 2025 hanggang March 18, 2026. Hindi na siya pumasok simula noong November 11, 2025 matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na parating na ang warrant ito mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ang dahilan kung kaya't siya inireklamo sa Senate Ethics Committee at hiniling na suspindihin ang kanyang sweldo. Sumunod na absentee ay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na absent ng 14 na session days at late ng 24 na beses. Si Senador Camille Villar ay 16 na beses absent dahil sa kanyang panganganak. Pinangunahan naman ni Senate President Tito Soto ang listahan ng mga walang absent na nakakompleto ng 58 araw na session days. Kasama niyo rito sina Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri, Senador Sherwin Gatchalian, Jinggoy Estrada, Robin Hood Padilla, Amy Marcos, Joel Villanueva, Bam Aquino, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta at Risa Hontiveros. Tig-isang absent naman sina Senador Francis Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Francis Chis Escudero. Tig-2 absent naman sina Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, Senador Loren Legarda, Lito Lapid, Pia Cayetano, Mark Villar, JB Hercito at Senador Rafi Tulfo. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, Napocor. Tiniyak na wala namang mararanasang brownout sa kanilang service areas. RH12, Milky Rigona, Milky. Sa harap ng oil price crisis, makasisiguro ang mga lugar na siniserbisyohan ng Napocor na hindi makararanas ng brownout. Tiniyak ito ni Jericho Jonas Nograles, Presidente at CEO ng Napocor, sa hearing ng DECA-TRI Committee o Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Nograles, ang mga naranasang brownout noong 1 linggo sa Palawan at Quezon ay hindi dahil sa kakulangan ng fuel supply, kundi dahil sa logistical problems. Narito ang pahayag ni Napocor President and CEO Jericho Jonas Nograles sa hearing ng DECA-TRI Committee. So in a high cost of fuel scenario, dalawa lang po talaga yung sitwasyon. Either meron tayong cash, pangtapal ng unbudgeted, or mas mura na fuel. At this point in time, wala po tayong bolang bilog, di natin alam anong mangyayari na sa gera, but the only thing we can do is manage. But I will assure the members of Congress that there will be no brownouts due to fuel supply in Napocor served areas. Ang mataas na halaga ng produktong petrolyo kay kailangan ng maayos na management dahil walang makapagsasabi kung kailan magtatagal ang krisis sa gitnang silangan. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, DPWH, pinaiigting ang Oplan kontra baha bago ang tag-ulan. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Patuloy ang malawakang hakbang ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahanda laban sa inaasahang pagdating ng tagulan. Sa ilalim ng Oplan na kontrabaha, tuloy-tuloy ang ginagawang dredging, desilting at paglilinis ng mga pangunahing waterways sa iba't ibang panig ng bansa.
Ayon sa DPWH, bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maayos ang daluyan ng tubig upang maiwasan ang matinding pagbaha. Tiniyak naman ni Secretary Vince Dizon na pinalalawak pa ang operasyon ng OPRA na kontrabaha na nakatuon sa mga lugar na madalas tamaan ng baha tulad ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Naga, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao. Layunin ng programa na mapababa ang risko ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa panahon ng tagulan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Samantala, si Noche Kakas may 20.6 million daw na halaga ng ecstasy siya muna sa BAT sa abandonadong pasilidad dyan sa may Pasay. Noche. Kaya Henry at Miss Kaya, abot sa 20.6 milyong piso halaga ng ecstasy at shabu ang nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, nakatago sa 3 abandonadong inbound parcels ang naturang ecstasy at shabu. Nadiskubre umano ang illegal drugs sa cargo x-ray screening at manual inspection ng Bureau of Customs. Nakadeklara umano itong pet food, lighting equipment and games ang laman ng packages. Nasa 2,745 peraso ang ecstasy tablet at mahigit 2 kilo naman ng shabu. Ayon pa sa PNP Aviation ABSI Group, napag-alaman na ang consignees ng kontrabando ay sa Bohol, Cavite at Manila, mula naman sa Belgium, Malaysia at United Kingdom. Ay turnover na ng naturang droga sa PDEA National Headquarters. Aris sa 27, nandito ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, mga pulis sa Northern Samar naglunsad ng bandilyo para sa Safer Cities Initiative ng DILG. RH 34 Jane Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Nag-ikot ng mga pulis sa kanilang mga nasasakupan na lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar at pinaalalahanan ang mga residente sa pagpapatupad ng kautusan ni DILG Secretary Rimulya. Kahapon, naglunsad ng bandilyo ang ilang mga police station dito sa lalawigan ng Northern Samar, partikular ang Las Navas Police, at kinausap ang mga residente at ipinalam ang no drinking o pagbabawal ng pag-inom ng alak sa mga roadside na kadalasan sanhi ng krimen. Ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad na magsisimula sa alas 10 ng gabi. Paalala ng pulis sa mga magulang, tiyakin na nasa bahay ang kanilang mga anak sa tamang oras. Pagbabawal ng paglabas ng walang t-shirt o damit sa mga pampublikong lugar. Hinikayat ng PNP ang tamang pananamit kung lalabas ng bahay. Pinaalalahanan din ng kapulisan ng lahat na sundin ng mga pulisiya nito para sa kayusan at kaligtasan ng komunidad. Samantala, tiniyak naman ng PNP Eastern Visayas na papaigtingin pa ang seguridad sa mga matataong lugar kagaya ng mga terminal, airports, seaports, mga mall, tourist spots, mga pangunahing lansangan at iba pang lugar na laging dinadagsa ng mga lokal na mamamayan at dayuhan para sa kaayusan ng lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane Galit Bantayan. Samantala, pinaghahanda na raw ho yung araw ng kagitingan sa Bataan na gaganapin bukas. Balita live mula sa Bataan ni Danny Kumilang. Danny. Henry, sa ganap na alas 8 bukas ng umaga, nakatakdang dumating itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pangunahan ang selebrasyon ng paggunita sa ika-84 na anibersaryo ng Dambana na Kagitingan 2026 na gaganap dito sa Mount Sawa Shrine sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Makakasama rin sa nasabing okasyon ang matataas na opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Kabilang itong sina Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Mr. Robert Ewing Charles Diaper ng Embahada ng Estados Unidos, Edu Kasuya, Ambassador ng Japan sa Pilipinas, at Chairperson Regalado Trota o si Junior ng National Historical Commission of the Philippines, gayon din ang iba pang opisyal ng gobyerno. Sasalubungin ang Pangulo ng mga pangunahing lokal na opisyal ng Bataan sa pangunguna ni Governor Joel Garcia, kasama itong sina 2nd District Congressman
Abet Garcia, 3rd District Congresswoman Gila Garcia at 1st District Congressman Tony Boy Roman, mga board member at mayor sa Bataan. Ang nasabing selebrasyon ay may temang giting ng bayani, pamana sa saling lahi. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, balitang foreign naman tayo, China, nakaiwas sa matinding pinsala sa kanilang ekonomiya mula sa sigalot sa Middle East dahil sa paggamit ng electric vehicles. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Kumpara sa Pilipinas at kalapit na bansa, hindi lubhang nangangamba ang China para sa supply ng kanilang langis. Ito ay sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo dahil sa digmaan sa gitnang silangan na nakakagambala sa higit 20% ng pandaigdigang kalakal nito. Kaya naman ang mga drivers sa China ay bumibili na ng electric vehicles upang makatipid. Pero bago pa ang gulo sa gitnang silangan, halos kalahati na ng bilang ng manufactured electric cars sa buong mundo ay nagmula sa China. Ayon sa China Passenger Car Association o CPCA, tumaas ang bentahan ng electric vehicles nitong March sa 900,000 units na mas mataas ng 94% sa nabentang 464,000 units noon namang February. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Economist Intelligence Unit ang pagkakaroon ng long-term strategies sa EV adoption sa China para naman hindi maging dependent ang kanilang electricity grid sa krudo. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie. At sa showbiz, bagong single ni Olivia Rodrigo na Drop Dead. Ilalabas na sa April 17. Di ba film ito? Si Olivia. Yes, so film. Josa Cruzat. Josa. Handa na ba mga Livis? May update ang Grammy-winning singer at film pop star na si Olivia Rodrigo. Kaugnay ng kanyang inaabangang music comeback. Sa kanyang social media, ibinida ng Deja Vu singer na ilalabas na sa April 17 ang kanyang pinakabagong single na pinamagatang Drop Dead. Ang nasabing kanta ang magsisilbing unang pasilip sa kanyang ikatlong album na may titulong You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love na nakatakda namang i-release sa June 12. 3 taon ito matapos sa kanyang matagumpay na Guts album at ngayon pa lang ay usap-usapan na ng fans ang kakaibang vibe nito kumpara sa kanyang mga nakaraang kanta. Matatandaan namang naging emosyonal at puno ng Pinoy pride ang pagbisita ni Olivia sa Pilipinas para sa kanyang kauna-unahang concert noong 2024. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano ba Josa ni Olivia Rodrigo si Olivia Newton-John? Ha? Ano niya ba ito? Wala. Magkapangalan lang. Yun lang kasi kilala kong singer na Olivia din. Na Olivia. Okay. Yun ba yung kumanta ng Break It To Me Gently? Ha? Ayun ba yun? Parang hindi yata. Ano ba yan? Okay ka lang, partner? Ano bang kanta ni Olivia Rodrigo? Ano bang kanta ni Olivia Rodrigo? Hopelessly Devoted to You. Ano ba? Hopelessly Devoted to You pala kay Olivia. Oo. Smile and na. Ano ba yung mga kanta niya? I-search nga natin. Hopelessly Devoted to You. That's her. God rest her soul, di ba? Anong driver's license? Sinong nawawala ng driver's license? Driver's license. Kanta? Kanta ni Olivia Rodrigo. Driver's license? Ala ko naman may nananawagan na nalaglagan ng driver's license. Ikaw talaga. Ay naku, mahirap yan. Pag nawala yung driver's license nyo, hindi kayo makakapagmaneho. Sumayin nyo nakakalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Kung gusto nating umasenso o gagawa ng masama sa kapwa, pagkus laging gumawa ng mabuti. Pagkat ang paggawa ng mabuti, kailan may hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan. Naku, lalo na ngayon may kahirapan ng buhay dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tama ba? Wednesday ngayon, di ba? Yes. So sa Attorney Cam nga, tama. At ang programang DZRH, Usapang Legal. Hindi natin alam, baka may surprise guest din siya. So malalaman nyo. Nandiyan ba si Fiscal? Mamaya-maya. Oo. Maraming salamat. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Bye. Bye. Balansyado. Ang
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa